buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Yan po, ato po pagdala ng surumaton sa Diyos, kung saan sa pinaka-highlight sa ato po gawain niya na hapon ay matatagpuan po sa aklat ng Psalms 36, yung tungkol sa katapatan po ng ating Panginoon or the faithfulness of God. In Psalms 36 verse 5, sabi po dito, "Your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies." Bago po tayo magpatuloy mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, salamat Panginoon sa hapon na ito na pinagkaloob niyo po sa amin, na kami po Panginoon ay pinagkatipon mo upang iyong mga salita ay patuloy na mapakinggan namin at magbigay sa amin ng aral at magbigay sa amin ng kalakasan espiritual, at patuloy Panginoon na sa pamamagitan ng iyong mga mensahe mula sa iyong banal na kasulatan, ikaw nga po ang siyang maluwalhati Panginoon. Gamitin niyo nga po ang inyong abang lingkod para maging isang instrumento at daluyan ng iyo pong pagpapala, ng iyo pong mga salita, at patuloy na buksan ang puso at isip ng bawat isa sa amin na makikinig ngayong araw na ito. Purihin ka o Diyos, dakilain ka. Ito pong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? So sabi po dito sa Psalms 36 verse 5, "Your love, Lord, reaches to the heavens, your faithfulness to the skies. Thy faithfulness reacheth unto the clouds, which lies in the purposes, whose counsels of old were faithfulness and truth, and in keeping his covenant and promises. He never changes his mind, nor forget his word. He is a God of truth and cannot lie. He knows the end from the beginning. No unforeseen event can turn up to hinder the performance of what he has purposed and promised. And he is able to perform, nor does ever any of the good things he has spoken of fail." So, ang katapatan po ng ating Diyos. Pag binasa po natin yung 2 Corinthians 5:7, God is faithful and we are called to walk by faith and not by sight. Ang Diyos po ay tapat sa ating mga buhay, na kung saan yung kanya pong plano ay kanya pong isinasagawa, yung kanya pong pangako ay kanya pong itinutupad. Wala pong nakakapagpayo sa kanya sapagkat siya po mismo ang Diyos ng karunungan. Siya ang Diyos na tapat at totoo.
At kung ano yung kanyang pakikipagtipan sa mga tao, pakikipagkasundo sa mga tao, tinutupad niya po yung kanyang mga pangako. Hindi po nagbabago yung kanyang isip at hindi rin po siya makakalimutin sa kanyang mga sinasabi. Hindi kagaya natin, minsan makakalimutin tayo, pero ang Diyos hindi po siya makakalimutin. Siya po ay Diyos ng katotohanan at kailanman ay hindi po siya nagsisinungaling. Pag pinangako po ng Diyos sa atin, yan po ay kanyang tutuparin. Pag pinangako sa iyo ng salita ng Diyos, yan po ay mangyayari po. Sapagkat ang Diyos mismo ang nagsasalita na kung saan siya po ang Diyos na hindi po nagsisinungaling. He knows the end from the beginning. Alam na niya kung ano ang mangyayari sa lahat ng simula at sa kung paano ito magwawakas. Wala pong mga pangyayari na hindi niya po nakikita. Walang pangyayari na hindi niya po alam. Kaya nga lagi kong sinasabi na ang Diyos ay hindi na rin nasusurpresa. Diba? Hindi po nasusurpresa ang Diyos. Dahil alam niya na po lahat at kilalang kilala niya tayo lahat. Wala po tayong masasabi na, Panginoon, ito yung regalo ko sa iyo. This is my surprise for you, Lord. Hindi po natin masusurprise ang Diyos. Dahil alam na po ng Diyos lahat. Okay? Wala na, di na siya nabibigla. Di na siya, sabi sa Bicol, nangangarat. Na, uy! Oh, kay sugad sini, wala na so. Di rin na yan, di rin na sugad, di rin po sugad soon ang mahal na Diyos. Di rin na po, di po siya nagugulat. O, sabi nga doon, no unforeseen event can turn up to hinder the performance of what we has purpose and promised. Okay? Walang mga pangyayari na pwedeng makahadlang sa kaniya kagustuhan. Walang sin pangyayari na pwedeng makahadlang sa kaniya purpose ha, and promise. Kasi pag sinabing purpose, ang Diyos ang nakakaalam ng pinaka-ultimate purpose ng isang bagay. Maaring sa paningin natin, maaring taliwas dun sa gusto natin na mangyari para maabot ito na purpose na ito o para maabot ito na gusto natin mangyari, pero nangyayari pa rin ang kalooban sa Panginoon kung ano ang kanya paagi diri sa paagi nato. And sometimes we are blinded by that, na parang nabubulag kita dyan at parang sinasabi natin na parang wala namang ginagawa si Lord, bakit kasi ganito pa yung nangyari. So may purpose ang Panginoon. At minsan, ang purpose ng Panginoon ay malayo sa ating pong purpose, sa ating mga inaasahan, sa ating mga gustong mangyari. Rayuon siya. Kaya nga talaga, kung ikaw ay anak ng Diyos, wala ka talagang ibang gagawin kundi magtiwala lang talaga sa Panginoon. May mga bagay ka na gusto mong gawin. May mga bagay ka na gusto mong pagdesisyonan. May mga bagay ka na gusto mong ito yung number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. Sunod-sunod. Tuloy po kayo. Sunod-sunod. May mga bagay na gusto natin na gawin natin ayon sa palagay natin, ayon sa iniisip natin, ayon sa nakikita natin. Pero mga kapatid, lagi po nating tandaan na ang Diyos po mas alam niya kung ano ang nararapat. Kung may layunin si Lord sa buhay mo, mangyayari yun. Sa paraang bagamat sabihin natin, maaring sometimes ay parang iba yung dadaanan niya. Parang iba yung direksyon. Parang hindi in line sa gusto mo ang mangyayari. Pero darating at darating doon sa dulo na kung saan, yun pala talaga ang purpose ng Panginoon. Kaya ngayon, sinasabi ko sa inyo na wala ka talagang ibang gagawin kundi magtiwala lang talaga sa Diyos. Amen po ba? Magtiwala ka lang sa Panginoon dahil ang Diyos ay tapat. Amen? Ang Diyos natin ay tapat. He is faithful. Ang faithfulness niya, grabe. Ang katapatan ng Diyos, grabe. Nangako siya na tayo ay kanyang iingatan at tayo ay magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon. Gagawin niya talaga yun. Tingnan mo, hanggang ngayon, hindi pa nilulupil ng Diyos ang sanlibutan. Hindi pa niya tayo inuubos. Hindi niya pa tayo, di ba? Hindi niya pa tayo kinukuha. Kung tayo mga Kristiyano, hindi pa tayo kinukuha ng Diyos. Bakit? Kasi may purpose pa ang Panginoon sa buhay natin. May gagawin pa ang Diyos sa buhay natin. Kahit na napakasama na natin, napakasama na ng mundo, ang tao habang tumatagal mas lalong nagiging unfaithful to each other at unfaithful sa Diyos.
Pero ang Diyos tapat pa rin po sa atin. Kaya nga, sabi sa 2 Corinthians 5:7, for we live by faith and not by sight. Diba? Tayo'y nabubuhay sa pananampalataya at hindi base sa nakikita natin. So ano yung panghuhugutan natin doon kung bakit tayo po'y nabubuhay sa pananampalataya? Yung katapatan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kung bakit ikaw ay mabubuhay na nakabase sa pananampalataya, dahil yung iyong pinapanampalataya ng Diyos ay tapat sa iyo. Kaya mabubuhay ka. Amen po ba? Mabubuhay ka talaga doon. Masasabi mo sarili na mabubuhay ako sa pagtitiwala sa Panginoon. Dahil ang Diyos na pinagkakatiwalaan ko ay tapat. Tapat siya. Faithful. Pag sinabing tapat ang Diyos, ibig sabihin po niyan mga kapatid, bigyan ko kayo isang halimbawa. Kahit minsan ang tao, sinabihan na ng Diyos na ito yung dapat niyang gawin, ito yung dapat na kanyang sundin, ito yung dapat na kanyang ganyang pakanaisin, dahil pag nangyari ito ay mapapaayad ang kanyang buhay, mapapaganda ang kanyang buhay, magiging maayos siya sa harapan ng Diyos. Pero baliktad na ginagawa ng tao. Sabi nga doon, mas lalo kang nagsusuway habang nag-aawat, nagsusuhay ugang sa mahal na Diyos. Pero alam niyo mga kapatid, ang Diyos tapat pa rin. Kaya maski makailang beses na kita nagkamali, maski makailang beses na kita na mas pinili natin na huwag pansinin ng Diyos, mas pinili natin na huwag sundin ng Diyos, na huwag pakinggan ng kanyang mga salita, di ba? Mas pinipili natin na gawin yung gusto natin, na isipin yung gusto natin, na abutin yung mga balak natin, mga gusto natin sa buhay, na minsan ay taliwas sa kagustuhan ng Panginoon, pero tingnan mo, buhay ka pa rin ngayon. Di ba? Buhay pa rin tayo ngayon. Okay? Sabi nung isang yung isang nangangaral din na napakinggan ko, na sabi niya ay minsan yung mga nangyayari sa buhay natin ng mga rimalaso ay bunga rin ng ating maling pagdidesisyon. Which is, may katotohanan po naman talaga yan mga kapatid. Ano? Dahil mismo ang Panginoon nagsasabi sa atin na lingapin natin siya, hanapin natin yung kanyang katuwiran, hanapin natin yung kanyang kabanalan, hanapin natin ang ating Panginoon, lingapin natin ang kanyang kalooban, at makatitiyak tayo na pag linakaran po natin yung mga kapatid, ang ating pong buhay sa harapan ng Diyos ay makapagbibigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Amen po ba? Pag naluwalhati po ang pangalan ng Panginoon sa buhay natin, yung tayo po ay i-bless ng Panginoon. Tayo po ay patuloy na gagamitin ng Panginoon, much more pa dun sa kung paano kanya ginagamit ngayon sa paglilingkod. Kung gaano ka ginagamit ng Lord ngayon sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, diba? Kung paano ka ginagamit ng Panginoon ngayon, na kung saan nakakapagbigay ka ng kapayapaan, nakakapagbigay ka ng encouragement, nakakapagbigay ka ng kalakasan sa kanila at inspirasyon para sila rin ay magpatuloy sa Panginoon. So mas lalo ka pang palalakasin ng Panginoon, mas lalo pang mas dodoble pa yung impact mo, mas lalo ka pang mapupuspos. Nakuha niyo po ang punto? So ganun po katapat ang Panginoon sa ating mga buhay. Okay? So, ano man po ang mga nangyayari sa buhay natin, minsan merong mga tinatawag na unstable seasons na dinadaanan ng buhay natin. Tinawag po tayo ng Panginoon para po magtiwala po talaga sa Kanya dahil siya po ay tapat. Doon tayo tinawag ng Panginoon. Nabubuhay ka ngayon para magtiwala sa Panginoon. Kahit sa kagalakan man or sa kalungkutan. Kasi yung katapatan ng Panginoon, consistent po yan and steadfast. Consistency yan, tapos steadfast pa. Pag sinabing consistent, tuloy-tuloy yan. Diba? Parang tuloy-tuloy siyang linya. O kung pataas man, tuloy-tuloy siyang pataas. Ikaw, minsan, nairog ka soon, pero siya tuloy-tuloy pa rin, mabangon ka na naman. Tuloy-tuloy consistent po yan. And steadfast. Ibig sabihin ng steadfast, hindi yan basta-basta natitinag. Okay? Hindi yan nakadepende sa'yo. Ang katapatan ng Panginoon ay nakadepende po sa kanya pong mercy.
Nakadepende po sa kanyang grace. Nakadepende po sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang biyaya, at sa kanya pong kalooban. Okay? Steadfast. Hindi siya nakadepende sa iyo. Kasi kung nakadepende sa atin, matagal na tayong wala sa mundong ito. Yun ang sasabihin ko sa inyo. Kung talagang nakadepende sa atin yan, matagal na tayong wala because we don't deserve God. We're unworthy. Sabi nga, mas maraming panahon na makasarili tayo compared sa talagang mag-sacrifice tayo para sa Panginoon. Nanpiraman ang sakripisyo na to sa Panginoon. Di ba? Hindi naman natin pwedeng sabihin na, Panginoon, unfair ka na nga ni kay, ang iba, hindi mo muna mayaman, ako pobre, tapos di mo pa ako ipakanto sa langit. O, di sugad-sudan mahal na Diyos. Di ko pwedeng sabihin na dahil sa kasayamanan, doon mo masasabi ko na ano ang Diyos. Ang hirap naman pag ang tao, dinidefine si Lord sa pamamagitan ng mga nangyayari din sa libutan. Lalo na pagdating sa, bakit sila mayaman? Bakit ako mahirap? Dapat ginawa mo lang ako, Lord, na mayaman. Sila nga mayaman, lahat naman sila puntang impyerno. Diba? Don't be blinded by riches, by material things. Di ka maging bulag sa mga bagay na yon. Na parang sisisihin mo si Lord dahil wala ka ng mga bagay na yon. Si Jesus Christ, nung magkatawang tao, wala rin siya nun. Wala siyang kotse, may motor lahat. May motor kita lahat din eh. Diba? Sa balay, may mga motor kita. Service. Diba? O pag wala man service, may pamasahe pang tricycle. O bultrasco or jeep. Noong panahon ni Jesus, wala silang ganun. Noong panahon ni Christ, wala siyang magarang higaan. Wala siyang magarang bahay. Wala siyang sakyan. Wala siyang karwahe man lang. Or sabi, kabayo. Walang ganun. Sinakyan niya nga. Daki pa nga yung sinakyan niya eh. Diba? Yung asno. Diba? Hindi naman donkey talaga. Pero, asno siya eh. Asno. Okay? Pisiro. Anak ng asno. Luwin mo yun. O na nagsisimbolo nun, kababaang loob yun eh. Kasi sinasakyan yun ng mga kings pagka gusto nyo lang makipagkasundok sa gira. Doon sila sumasakay. Doon sila sumasakay doon sa mga panlaban na chariot. O siya, ganun siya. Yun yung sinakyan niya nung papasok sa city of Jerusalem. Dahil may dala-dala siyang peace. Payapaan kasi dala niya. Okay? Kung si Christ, wala siyang ganun. Kaya kung i-define natin si Lord dahil sa mga kayamanan na mayon kita o mayon ang sanlibutan na yun eh, doon kita mabase. Nagkakamali po tayo. Pero tingnan nyo, ang Diyos po ay tapat. Kasi hindi po siya nakatingin doon sa kung mayaman ba ito o mahirap. O kung nagtios ka man sa mundong ito, hindi po siya doon nakatingin. Ang katapatan niya po ay nakabase po doon sa kanyang pangako mula sa kanyang mga salita. Mayaman ka man o mahirap, kung ikaw ay nagtitiwala sa ating Panginoon, sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na nag-aalay ng buhay niya sa krus ng Kalbaryo, ano man ang mangyari, mapupunta ka po sa buhay na walang hanggan. When things do not go according to our plans, we became frantic. Okay? But God remains faithful. Pag sinabing frantic, sugad kasi na nabuburungan kung mapakaring ka na parang sinasabi mo na, sabi ni Lord, sugad suon. Kay sugad sin taliwas man ang nangyayari. Di ba? Yung pag naapektuhan ka ng mga negative. Okay? Hindi lang nasagot yung panalangin mo ng yes. Grabe na lugo-lugo mo sa mahal na Diyos. Nadapuan ka lang ng sakit. Natrangkaso ka lang na monkeypox. Di ba? Umiiba na yung pananaw mo para bang ang tingin mo na sa Diyos ay unfair na siya. Hindi po. Hindi po yan katotohanan. Okay? Dahil nung humihinga ka pa nga eh, kahit may monkeypox, humihinga ka pa. O may isip ka pa. Di ba? May isip pa ang tao para magmuni-muni. Para pag-isipan ng kanyang buhay. May nga ni minsan ang tao nakakadto sa panahon na grabe ang tios. Kaya nakakasusog magtawag sa mahal na Diyos. Tingnan niyo yung mga mayayaman. Yung mga mayayaman, hindi na kailangan ng Diyos. Kasi, doon na yan nakatingin sa kanilang kayamanan. Ano nasabi ko sa inyo? Kaya pag gine-question nila bakit mahirap, pero bakit ang Pilipinas kasi anong bansa, pero ang daming mahirap? Mas maganda nga yun.
Kasi pag maraming mahirap, maraming tatawag sa Diyos. Tingnan yung mga mayamang bansa na mga nasa first class, first world, or kung ano-anong mga kontinente na mga magagayuno ng kanila bansa. Wala nang Diyos. Kaya di ba, doon na sila nakatingin sa ekonomiya nila, sa kita nila, sa estado ng kanilang buhay, sa kayamanan na meron sila. Doon na sila nakabase. Kaya tatawanan talaga yung mga bansa na nagtitiwala sa Diyos, pero mga mahihirap, tatawanan talaga. Pero tingnan nyo sabi ni Christ, natural lang na mayon talaga sin mga mahihirap. Di ba? Naalala nyo si Christ nung binuhusan ng pabango sa paa? Di ba? Binuhusan siya ng pabango sa paa nung isang prostitute, pero nagsisi nga at yun, binuhusan yung paa niya ng pabango at yung buhok yun yung ginamit sa pagpuna sa kanyang paa. Di ba, merong isang disciple doon, ang pangalan ay si Judas. Sabi ng Judas, bado, kasayang man sunapahabot. Baga, dapat pinabakal na lang kung tayo. Ang pinabaklan, inatag na lang dito sa mga pobre. Ganisa na. Sinasagad sa atan attitude kay Judas yan daw. Di ba? Yes, sayang daw so. Para tanggap ka man so, dapat sako na lang. Ganun na. Di ba? Sabi, dapat bigay na sa mga mahihirap na lang. Doon na lang sana. Sayang man so na po ba mo. Si Judas yan Sabi ni Christ, ano sabi ni Christ? Ay naku, ang mga mahihirap, habang panahon kasama ninyo yan. Di ba? Hindi maaalis yun. Talagang merong mga mahihirap. Nagkabilang tayo doon. Pero magsaya tayo. Huwag tayong malungkot. Di ba? Di ba? Habang buhay kasama ninyo yung mga yan. Pero ako, ngayon lang ako makakasama, sabi ni Christ. Di ba? Ngayon lang, yun yung pagkakataon, biruin mo, kadanis nga sa ito during that time. Ano kaya yung pakiramdam mo nun? Na ikaw yato na kaupod-upod ni Jesus. Nakita mo siya, napatik mo mismo siya. Di ba? Napakaganda nun. Kaya mapalad sila dahil mismo na witness nila ang Mesiyas. Pero mapalad pa rin tayo kasi sabi ni Christ, mapalad yung mga naniniwala dahil ako ay nakita. Pero mas mapalad yung mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita. Diba? Eh, mas mapalad pa rin tayo. Kaya kung papipiliin ka mo sa doa, binin na lang kita sa digsa na imon na nagtutubod. Kaya mas mapalad kita dito sa mga nakakita sa kanila. So, pray ng Panginoon dahil po alam natin na ang Diyos ay tapat sa buhay po natin at hindi po siya nagbabago. Okay? We are commanded or always reminded by the Word of God na mamuhay sa pananampalataya at hindi sa nakikita. At ang katapatan ng Panginoon ang isa sa mga susi. Ngayon, para po ma-achieve natin yun mga kapatid, kailangan gamitin natin yung track record ng katapatan ni Lord sa buhay po natin bilang source ng strength. Bilang mga itong kakusugatan. Imudon mo sa diin na area sa buhay mo na nakaalpas ka, nakasurvive ka dahil sa katapatan ng Panginoon sa iyo. Di ba? May mga ilan sa atin dito na maaaring nabingit na sa kamatayan ng kanilang buhay, pero dahil sa katapatan ng Panginoon, narito pa rin sila ngayon. Amen? May mga times na ma-back out na dahil mabalik na sa sanlibutan, pero sa katapatan ng Panginoon, o yan na namang gihapon sila. Di ba? O kaya di na ako magbalik dito, kaibigan na ka mo. Di na ako magbalik sa sanlibutan. So use God's track record of faithfulness as your strength. Amen? Ano yung track record ni Lord ng katapatan niya sa buhay mo? Kung isa-isahin mo, baka siguro ko hanggang sa susunod na June 2026, di ka pa tapos. Kung sasayon mo ang katapatan sa Diyos sa buhay mo. Amen po ba? O, hanapin mo yung mga major. Okay? Kasi merong specific na attribute si God na continual na pinapakita niya sa atin para maipamalas niya yung kanya pong katapatan. Okay? Consistent po siyang provider, encourager, comforter, source of strength and supporter natin ang Panginoon. Amen po ba? Si Lord ang nagsusupport sa atin. Okay? Focus ka dun sa 5
traits na yon. Yung consistent provider natin si Lord, encourager natin ang Panginoon. Pag sinabi encourager, siya yung napapalakas ang loob natin. Parang minsan baga tipong, ano bang gagawin ko? Parang, ano bang magiging karir ko? Ano bang mga bagay dapat kong, ano ba yung mga dapat kong tahaking landas? Ayan. Ano ba yung dapat kong maging trabaho? Ano ba dapat yung maging, di ba? Ano ba maging course ko? Pag nag-aral? Ano ba dapat gawin ko para makapag-aral ako? Ito yung gawin mo. Isipin mo na si Lord is consistent na encourager natin, provider natin, comforter at source ng strength natin at siya yung nagsusupport sa atin. Tiwala tayo sa ating Panginoon. Alam nyo, yung daan ng Panginoon, yung way ng Panginoon, is very different talaga sa way na gusto mong mangyari. Napakalayo ng pagkakaiba. Pero yung kalooban ng Panginoon, yung purpose niya, pag yun ang nakuha mo, na-achieve mo, nilakaran mo talaga yun, kahit na minsan hindi mo pa sure kung anong mangyayari sa'yo, pero nagtitiwala ka lang kay Lord, makikita mo sa dulo nun, ang ganda pala ng plano ng Panginoon sa'yo. Okay? Maganda pala talaga ang plano ng Panginoon sa'yo. So, ganun po mga kapatid, i-focus po natin yon, yung ating puso at isip na yun sa mga bagay na yun na kung saan ang Diyos ay faithful po sa atin. So there are 5 ways that God will remain faithful in your life. Okay? Lalo na kapag sinasabi mo minsan na parang hindi fair ang buhay. Sabi nga sa Lamentations 3:25-27, the Lord is good to those whose hope is in Him. Ang Diyos ay mabuti sa sino mang mga umaasa sa Kanya. To the one who seeks Him. Sa mga humahanap, lumingilingap sa Kanya. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. It is good for a man to bear the yoke while he is young. So sabi nga dito sabi dito, ang nagtitiwala sa Diyos at may pag-asa sa Kanya, mabuti ang Panginoon sa taong iyon. Okay? Kahit na may mga kabigatan na pinapasan, ang Diyos ay mabuti pa rin. Alam nyo yung Book of Lamentations, pag binasa po natin yan yung whole series ng Lamentation, kasi pag sinabing lament, panaghoy, ano yan? Namumundo. Kaya namumundo dahil sa panahon na ini, noong mga 586 BC, ang Jerusalem tabi, dinestroy po siya. Winasak siya, ang lungsod ng Jerusalem. Ang mga tao, wala na mga balay, sinurunog na. Ang mga palaboy na lang sa dalan ang mga tao, ang mga propeta, mauna lang ang mga yato dito, si Generaan lament, si Generaan, kumbaga grabe ang kanilang kamunduan dahil sa mga nangyari. Pero tingnan nyo po mga kapatid, most likely sa mga authors ng Lamentation, si Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah, nag-speak siya sa bansang Israel. At throughout the book, dinitalye niya yung mga losses ng mga Israelites at yung kanilang pagdurusa sa pagkawasak ng kanilang city. At sumulat din siya ng mga nakakatakot na kagutuman, cruelty na nararanasan ng mga tao during this time, na yung pagsalakay sa kanila ay humantong para makapture yung kanilang city at alipinin sila ng mga sumakop sa kanila. At yung Babylonia, kinuha yung kanilang syudad, pinatay yung mga tao nila. Okay? Yung kanilang mga survivors, yung kanilang mga soldiers na mga magagaling, lahat nagkawalaan, nagkamatayan, hindi kinaya. Niransak nila yung temple. Rinansak nila yung temple, winasak nila, binaboy nila, binastos nila. Yung city walls, giniba talaga nila. Yung mga bahay sa mga daan, sinunog nila yon, wala silang itinirang kahit na anong nakatayong bato sa ibabaw ng bato. Kumbaga lahat ay ginuho talaga, inano talaga nila. Everything is ruined. Okay? Everything was stripped away. Okay? Everything was ruined, everything was stripped away, and the Israelites suffered immense loss. At ang pinakamalala pa sa lahat, na yung mga Israelita, yung nangyari sa kanila ay dahil din mismo sa kagagawa nila. Because they rebelled against God and defied His commands. And so, they were in a large part responsible for the losses they had suffered.
Kaya nga po yung Book of Lamentations, yung aftermath ng lahat ng mga nangyaring trahedya sa kanila, ay talagang naitala. Okay? Sabi nga sa ano, pag inan natin siya sa chapter 19 hanggang 21, dwelling on your sorrow only increase your sorrow. Dwelling on your sorrow will poison your life with bitterness. Dwelling on your sorrow will eventually lead to your depression and despair. Dwelling in your sorrow cannot bring you hope. Kasi grabe ang losses. Grabe ang nangyari sa kanila. Kaya, di ba, yung sorrow, yung matinding kamunduan, grabe. Maaring magdara yun ng ano, pag malungkot ka na, mas lalo ka pang malulungkot, magkakaroon pa ng bitterness, madidepress ka pa, at meron ng kawalang pag-asa. Ganun na yung kanilang nararanasan during this time. Kaya grabe, di ba? Kung isipin mo, nasaan kaya si Lord doon? Sa mga bagay na yun. Alam nyo mga kapatid, kailangan po matuto tayo na magtiwala sa ating pong Panginoon, lalo na po sa kanyang karakter. Sa Lamentations 3:25, sinabi niya po doon na ang Diyos ay mabuti sa sino mang humahanap at nagtitiwala po sa Kanya. Tinuruan niya ang Israel, base sa kanilang karanasan, na hindi sila magtiwala sa mga idols, sa mga Diyos-Diyosan, kundi magtiwala kay Yahweh. Dahil ano lang yung dala ng pagsuway nila sa Diyos? Distraction. At ang distraction, diri karaw-karaw. Amen po ba? Ang nangyari sa kanila, dahil sa kanila pagsuway sa mahal na Diyos, diri lang kay karaw-karaw na distraction. Talagang grabe, kaya namundo sila. Pero ang kagayunan po mga kapatid, dahil sa pangyayaring ito, pinakita po ng Diyos ang kanyang katapatan. Kaya sa 5 bagay na dapat po nato himuon, 5 paraan. Learn to trust God's character. Pangalawa, learn to trust God's timing. Pangatlo, learn to trust God's discipline. Yun po yun, di ba? Karakter ng Diyos, kung sino ang ating Panginoon. Yung timing, kasi minsan talaga ang kalooban ng Panginoon, padadaanin tayo sa mga bagay na gano'n para may ma-realize tayo. Kagaya ng Israel, pinaraan sila ng Diyos sa gano'n para may ma-realize sila. Amen po ba? So sa buhay natin, minsan pinadaraan din tayo sa ganong klaseng estado ng buhay natin para po may ma-realize tayong something na ayon sa kalooban ng Panginoon. And then learn to trust God's discipline. Magtiwala. Kung tayo dinidisipline ng Panginoon, magtiwala. Yung Lamentations, ganun po yung kanyang isa sa mga tema niya, yung pagtitiwala sa disiplina ng Panginoon. Kasi, biruin mo pa naman yung nangyari sa kanila, ibang klaseng pagdidisiplina. Ang nagdala nun sa kanila, sila rin mismo. Dahil sa kanilang walang pakundangang pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Mas marami kasi ang naging hari ng Israel na pasaway kaysa mga tapat. Kukunti lang yung mga tapat na naging hari ng Israel na overwhelmed ng mga wicked king, ng mga palasamba sa Diyos-Diyosan, naghihimo pa sin mga dambana ni Asherah, ni Astaroth para lang magsaramba dito ang mga Israelita. Kaya grabe ang nangyari sa kanila. And then yung pang-apat, know that God is faithful in strengthening you. Lagi mong alalahanin na ang Diyos ay tapat para ikaw ay palakasin. Yun po sa 2 Corinthians 12:9, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. Lagi po nating tandaan yan mga kapatid, na ang Diyos po natin ay tapat sa pagbibigay po ng kalakasan para sa atin. So, may mga oras na minsan sa buhay natin ay napakabigat at maaaring maibaba tayo. Okay? And knocking the wind out of your sails. We all have experienced seasons where we are depleted. Naubusan kita, nauhubasan. Within our strength, nauhubasan sa kusog. Feel weak. Lagi natin tatandaan mga kapatid na God's power is made strong in your weakness. Okay? Pag sinasabi natin, kumbaga, na-reach na yung limitation ng kaya mo. Lord, dito lang yung kaya ko. Hanggang dito lang yung kaya kong abutin. Hanggang dito lang yung lakas ko. Hanggang dito lang yung abot ng kakayahan ng utak ko, ng damdamin ko, ng lahat. Lord, hanggang dito na lang.
lagi mong tandaan na ang Diyos ay tapat para palakasin ka, para i-extend pa yan to. Para pakusugong ka sa area na yan to. Amen po ba? Ganun po mga kapatid. And then yung panglima po natin, God is faithful. God is faithful in sending community of support. Ang Diyos ay tapat. Lagi nating alalahanin na ang Diyos ay tapat na magbibigay po sa atin ng pagkakataon upang maranasan na hindi ka po nag-iisa. Amen po ba? Hindi ka po nag-iisa sa pananampalataya. Marami pong mga kapatid, mga Kristiyano na community na makakapag-support sa iyong spiritual na buhay. Sabi sa Hebrews 10:25, not giving up meeting together. Di ba? Matindi ang translation. Not giving up meeting together as some are the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Na huwag kaliligtaan. Di ba? Sabi nun, not giving up meeting. Diri i-give up. Ibig sabihin, diri mo palampason ng pagkakataon na kapag may mga gatherings, may mga pagtitipon ay gawin mo. Mag-join ka. Sumama ka. Katulad ng ginagawa ng ilan. Palakasin ng isa't isa sapagkat yun naman talaga ang nararapat. Amen po ba? Kung nagpipray ka na, Lord, strengthen mo ako, palakasin mo ako, Panginoon. Tapos permi ka man yan to sa kung diin ka man nanupalo, na di ka man nag-attend sa mga gathering, di ka nag-attend sa fellowship, di ka nag-attend sa worship, di ka nag-attend sa Bible study, Bible reading, wala kang ministry, ano man na strength ang makukuha mo doon? Maski kumadto ka pa sa miliga-biga nang magsiya ka dito sa Lord, dagi ako strength. Anong gihapon mangyayari sa imo? Kung diri ka nakikipellowship, amen po ba? Kung diri ka wala kang community, na doon ka dapat mahugot ng lakas, amen po ba? Amen. Yun po ang katotohanan. Kailangan meron kang, kasi si Lord nag-send ng community support. Si Paul hindi siya nag-iisa. Nag-missionary journey siya. Pupunta siya sa isang lugar. Nandun yung mga mananampalataya. May kasama siya. Di ba? Naborn na ganitong bahay na ito, naging Kristiyano na ito, isasama niya yan sa kung saan-saan. Naku, ano yung mga kapatid? Di ba? So, ganun din sa atin. Okay? Nung ako po ay nandun na sa Bible School, mas lalo ako natututo doon. Dahil, hindi ko masinasabi na yun lang ang community of support natin. Maaaring para sa akin, yun ang pinadala sa akin ng Panginoon, o binigay sa akin ang opportunity ng Panginoon, para tumatag ang aking pananampalatayang Kristiyano at lumago man. Pabiyaya sa Panginoon, naglago mong baya. Diba? So, ibig sabihin po, nagkaka-benefits from being me lang, o ako lang, or small group, hanggang sa nag-grow. Diba? Nag-grow sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi may mga experiences na makakapagbigay pa ng challenge sa atin. So being in a community taught me the importance of being transparent and vulnerable. Di ba? Matuturuan kasi tayo kung ano yung mga kahinaan natin, kung ano yung kalakasan natin. May display yun Di ba? Yung ugali mo, paano ba lalabas yan? Lalabas yan kung mayroon kang kasama. Lalabas ang pagkatao mo kung mayroon. Di ba? Kaya nga dapat, ano yan? Dapat may kasama talaga, kahit sa buhay, dapat may kasama ka. Dumagbag ka, magising ka. Sabay ganun, Mahalaga rin yung may kasama. Kasi, makikita mo kung ano ka. At makikita mo kung ano yung ugali mo. Ikaw, di mo nakikita yung ugali mo. Kasi alam mo, bida-bida ka kasi. pero yung iba, nakikita nila yung ugali mo. At nakikita nila yung mga karakter na negative and positive sa'yo. Tama? At doon, pwede kang matuto doon sa kanila. At malay mo kung may kahinaan ka, baka sila naman ay may strength doon sa yun yung strength ng nila na nakahinaan mo naman. So makakatulong sa iyo. Okay? So God is faithful when we are not. And when life isn't fair, God is still faithful. When you want to throw in the towel or are feeling overwhelmed,
parang nag-throw ka ng towel sa boxing bag, paghabok ka na, maiitsang ka na sin towel, ibig sabihin, surrender na. So be assured that God will provide, uplift, comfort, strengthen, and support you. Lagi po natin tandaan yan. Your immediate circumstances may not change. Yung nangyayari sa iyo ngayon na circumstances na mahirap, sitwasyon mo na mahirap, maaaring hindi agad-agad yan magbago. Okay? But be confident that God will provide you with all that you need to persevere para magpatuloy. Kahit na yung kalagayan mo ngayon parang ang hirap na yung pinagdadaanan at parang napakahirap baguhin, parang sinasabi mo na sana di rin na lang ako naging sugad sa di. Sana iba na lang, di ba? Sabihin ni Lord, yun nga talaga ang gusto ko para sa iyo, para mapakita ko sa iyo that I will provide para makapagpalagos ka. Amen? Para mag-persevere ka sa pagtitiwala sa Panginoon. Be grateful that God is faithful. So mga kapatid, sa last challenge po natin, don't fight God during the hard times. Okay? Di ka sa kagurangnan sa panahon sa nasabing, sige ko man nakatin, sige ko man nakababaybol, para isugod man gini, sugod man gyapon suod. Sinyalis lang yun na wala ka talaga araw. Wala ka talaga. Pag ganyan ang katwiran mo, sinyalis talaga yun na delikado ka pa, wala ka pa talaga kaaraw-araw. Ibig sabihin, di mo pa talaga kilala ang Diyos. Kaya dapat kilalanan mo siya. Amen? Dapat makilala mo talaga ang Diyos. Do not fight God during the hard times. God is being faithful in His goodness to you. Dapat pa rin ang Diyos sa atin. May pagkakataon pa. Yan nga tinagan kita pagkakataon para mabatitan mensahe niya. Okay? Learn to trust God's character. Tiwalaan po natin ang karakter ng ating Panginoon. Learn to trust God's timing. Si Lord may tamang time, di ba? May salita sa Griego na sabi ay kairos. Ibig sabihin ng kairos ay God's perfect timing or God's timing. Appointed time ng Panginoon. Okay? So, ganun po yun. Si Lord may tamang time. Maaring hindi ngayon. Pero darating ang panahon. Basta gawin mo lang yung kalooban ng Panginoon kung nasaan. Gawin mo yun. Dire-diretso ka lang. Pagtiisan mo. Pagtiyagaan mo. Kasi wala namang hindi nakakapagod sa mundong ito. Lahat naman nakakapagod. Ang pagkaon lang nga nakakapagod din. Kakain ka na lang makakapagod din yan. Di ba? Learn to trust God's discipline. Pag dinidisiplina ka ng Panginoon, learn to trust Him. Kasi sabi sa Book of Hebrews, dinidisiplina niya yung mga anak niya. It is good for a man to bear the yoke while he is young. Sabi doon sa binasa natin kanina sa Lamentations. Ibig sabihin, yung disiplina sa kanya ng kanyang mga magulang, maganda na nararanasan niya yun habang bata pa siya. So yung mga bata na mga disiplina, pagdako sa Isus, bunjingon yun, san mayan. Oo, kaya kailangan disiplinahin. Kaya lang ngayon, dami ng mga kung anong mga child protection policy na na-OA-han man. Okay? Hindi na tuloy na didisiplina yung mga anak. O, ngayon, sa konteksto naman natin, dahil tayo mga anak ng Diyos, padisiplina tayo sa Diyos. Amen po ba? Tanggapin po natin yon kung tayo kinokorek ng ating Panginoon. So let me encourage you mga kapatid, choose to remember God's faithfulness. God is faithful in His great love for you. His compassions never fail. They are new every morning. So God is faithful in His goodness to you. Learn to trust in His character, His timing, and His discipline in your life. And then, even in the midst of life's most difficult trials, na kahit nandoon ka sa gitna ng pinakamahirap na trials na pinagdadaanan mo, makikita mo na ang pag-asa mo ay nasa Diyos. Amen po ba? Sabi nga sa Lamentations 23, great is your faithfulness. Dakila ang iyong katapatan. Sinabi pa rin ito ng manunulat ng Lamentations, kahit na yung nasa paligid niya, puro negative. Wasak na bayan, gutom na mga tao, maraming patay, maraming, di ba, binihag sila. Grabe ang kagutuman. Pero sinabi pa rin ng author na
dakila ang iyong katapatan. Dahil tapat pa rin talaga ang Diyos sa bayang Israel. Diba? Hanggang ngayon, tapat ang Diyos. Kung titingnan mo ngayon ang Israel, diba? Hindi pinababayaan ng Diyos. Lagi pa rin tapat ang Diyos sa kanila. Ang laki-laki ng Iran, pinapatulan yung maliit na Israel. Akala siguro ng Iran, ay yung kakampi ng bansang Israel ay maliit na Diyos, ay malaki yun. Diba? O, kaya sabi ng Amerika sa kanila, sige, kurot-kurota kami, ay gusto mo kami ang pumalupad sa nuclear bomb dun sa iyo, para insiswito ka ha, ay sige mo himo si nuclear bomb. Sigurado na ang kanilang nuclear bomb na inihimo, ipapasabog nila sa Israel. Kaya hinimo sa Israel, inunahan na. Di ba? Pinasabog na yung nuclear power plant nila, para hindi na sila makagawa ng nuclear arsenal. Kasi pag meron na sila doon, mag-trade lang yun ng gera. Kaya para sa ako, good side pa rin yung ginawa ng Israel. Okay? Tapos, sabi ng Iran sa US, pag hindi ka nagkaroon ng pakikipagkasundo sa amin, manungod sa nuklear, lahat ng camp nyo dito, ng mga American bases nyo dito sa Israel, sa Iran, masasabugin namin lahat. Sabi ni Trump, gawin mo. Di ba? Anong klaseng bansa ka? Kung gano'n ang magiging sa media na sinasabi niya, na pag hindi, kung nag-threat siya sa US, sabi niya, pag hindi ka hindi ka tayo nagkasundo tungkol sa paggawa ng nuclear, ay papasabugin ko yung iyong mga base dito. Hinuhurot niya ang Amerika. Hindi niya alam na siyempre, ang Amerika, ibang klase yung pagdating sa gera. So, bakit ba yun ang pinag-uusapan natin? Anyway po, kahit sa panahon ng mga ganyan, rumors of wars, kung ano-ano, God is still faithful sa atin. Even though, sabi nga kanina, na maapektuhan ang ekonomiya sa na bansa pag may gera, totoo naman po yan. And yet, masasabi pa rin natin na great is your faithfulness, O Lord. Tapat pa rin po ang Diyos sa atin. Kasi hindi niya po tayo pabayaan. Yung Israel nga, liit-liit na bansa, hindi masakop-sakop ng mga nakapalibot na bansa, nag-aarapi na lamang, pero ang bansa yan, nag-aarapi na. Tinitira ang Israel, pero hanggang ngayon, hindi nila magawa-gawang papagsakin ng Israel. Bakit? Kasi may Diyos na tumutulong sa kanila. Ginagamit ng Diyos yung iba't ibang pamamaraan. May ginagamit siyang mga allied na countries. So anyway, hindi natin masyadong porte yan. Ganun pa man, ang pinaka-porte talaga natin dyan ay yung kung ano po yung katapatan ng Diyos. Kung sa ganun yung issue, tapat ang Diyos sa bayang Israel, ay how much more kaya sa atin? Na tayo rin mismo mga anak ng Diyos. Sabi nga ni Jesus Christ, sabi nga ni Apostle Paul, yung mga Gentiles, tayo yung mga inugpong doon sa mga pinutol na kahoy, dinugpong kita doon. Kaya kalinya na kita sa ni Abraham. Hindi nga lang kita by blood is Israel, pero spiritually, tayo po ay kabilang doon sa bayan ng Diyos. Okay? Spiritual bayan ng Diyos. Maging Israelita ka man o hindi. Kaya nga tayo, pray tayo palagi. Tiwala tayo sa Panginoon. Dahil ang Diyos ay tapat sa ating buhay. Tayo po yung manalangin sa pagtatapos ng mensahe.